Hello, magandang araw mga gaw. At sa video natin na ito is share ko naman sa inyo kung ano-ano naman ang mga nagiging problema natin along the way dito sa papatakbo ng ating munting PisoNet shop. Para na din ito guys sa ating mga viewers na nagbabalak at nagpaplano na magkaroon din ng ganitong munting negosyo. Share ko lang din yung mga na-encounter ko na naging problema ng aking mga computers dito sa aking maliit na internet shop. Number 1 na kadalasang problema ng aking mga PC is yung kanilang keyboard at saka yung mouse. Yun talaga yung laging unang nasisira dito sa aking mga computers. Kasi yung keyboard at saka mouse, yun yung madalas or yun yung parte ng ating computers na gamit lalo na dito sa aking area. Yung nilalaro ng mga bata is itong Roblox na laro. Talagang bugbog yung aking keyboard at saka mouse dito sa ganitong klase ng laro. At isa din na nasisira dito sa akin shop is yung mga upuan. Kaya talagang kailangan talaga na may nagbabantay sa mga bata kasi alam naman natin yung mga bata talagang makukulit. Yung mga naglalaro, behave naman, pero yung mga nanonood lang tsaka sumusuporta sa kanilang mga kaibigan na mga naglalaro is yun yung talagang makukulit. Yun yung nakakasira minsan ng mga gamit. Kaya kailangan talaga na may nagbabantay. Sa awa naman ng Diyos, sa mahigit 2 taon na computer shop ko na ito, hindi pa naman ako naka-encounter na nasiraan ako ng monitor. Kasi siguro sa tingin ko malaking tulong talaga yung monitor ng aking mga units ng aking PC ay mayroon siyang box na nasa loob siya ng kahon, tapos salamin na nakaprotekta sa kanya kasi tinuturo ng mga bata yung monitor, yung pinipindot pa talaga nila yung monitor. Kaya siguro dito sa aking internet shop is hindi ako nakaranas na masiraan ako ng monitor. Isa din sa madalas masira or kung minsan ito talaga yung nangunguna na madaling masira sa parte ng ating mga PisoNet is itong kaniyang coin slot. Ito talaga yung madalas masira. About sa coin slot naman, pwede mo naman siyang pag-aralan na ma-repair siya maayos. Basic lang naman ang pag-ayos ng coin slot. Kailangan mo lang siyang i-reprogram. Ang coin slot naman dito sa amin is nagkakahalaga siya na 500 pesos yung alan na coin slot. Samantalang yung keyboard naman at saka mouse na set na siya is nagkakahalaga siya ng mahigit 300 pesos kada set na niya. Kaya marami din ako nakaimbak guys na mga keyboard at saka mouse na hindi naman talaga totally nasira. Kadalasan yung sira nung isang keyboard is yung letter ASW. Yun talaga yung kadalasang nauunang nasisira. Kaya pag pinabayaan natin, magtataka na lang tayo pag nag-harvest tayo. Kaunti lang yung laman ng unit na yun kasi hindi nila ginagamit kasi nasisira yung hindi nila nakakapa masyado yung nilalaro nila dahil hindi na maayos na gumagana yung mga key nung keyboard, yung letters ng mga keyboard. Sa part ko naman as mayari ng PisoNet shop, hindi naman ako talaga maalam pagdating sa makina ng PC, sa mga vital na talaga na mga parts ng PC. Kaya yung nare-repair ko lang, yung nagagawan ko lang ng paraan is yung about sa mga basic na mga maintenance kagaya ng coin slot, mga counting wirings na halimbawa sa power cord at saka doon sa board ng timer at saka sa mouse at keyboard. Kaya pagdating na sa parte na sa makina na talaga, sa program na talaga ng aking mga PCs, dinadala ko na talaga siya doon mismo sa aking technician, doon sa pinagkukunan ko ng aking mga units para matrabaho siya ng maayos. Pero open pa rin ako na pinag-aaralan ko paunti-unti kung paano yung paggawa nila ng mga computer para naman at least magkaroon tayo ng dagdag kaalaman kahit paunti-unti lang. Kasi hindi naman natin malay natin na basic lang pala yung gagawin doon, yung mga repair na kailangan. Kaya minsan nanonood din ako ng mga tutorial online.
So yan na muna guys ang masishare ko about sa mga nagiging problema ko dito sa aking internet shop. Number 1 dito ay yung keyboard at saka mouse. Pangalawa is coin slot. At pangatlo yung mga gamit na nasisira ng mga bata kapag hindi natin sila nababantayan. Kaya all in all guys, kailangan lang talaga na hindi man natin ma-focus yung ganitong pagbabantay. Talagang hindi lang natin mapabayaan. May one tayong tao na magbabantay, or di kaya maglagay tayo ng CCTV kung kaya natin magpa-install, kaya para ma-monitor natin yung mga pangyayari sa loob ng ating shop. At yun lang mga gaw for today's video, at salamat sa panonood, at huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat.